Itong ano ko sasabihin ko na to, wag niyong gagayahin to kung kayo man may balak na yung umuwi, may balak kayong iwanan ng Canada for good. Wag niyong gagayahin to. Napakasama ng ginawa nito ni kababayan. Yun, malamig na. Bukas, i-snow na makapal. Kaya, yun ko lang, itong paligid na to. Green pa, ano? Magpapalit na yan bukas. Nga pala, nandito ako sa ibang school. Kasi merong game yung aking, bunso. Hinatid ko lang. At, gagawa na rin naman ako ng video. Kaya, lumabas muna ako. Nagwa-warm up pa lang. Meron yata akong ang tawag dito? Acid reflux. Heartburn. Ang hirap. Kakakapi sa kaalak yata ito eh. Tapos walang tubig. Gawa lang tayo ng malupit na video para naman meron tayong upload. Kahapon wala na naman akong upload eh. Talagang katamaran yung maano sa akin eh. Yung umiiral eh. Dapat nga ngayon ako upload ng upload. Kahit yung mga tinan nyo yung mga nagpa-follow sa Facebook ko, walang masyadong mga upload pati sa TikTok. Pero na-edit ko na naman lahat, i-upload na lang. Tinatamad pa rin. Anak talaga, oo. Mamaya baka mag-upload ako marami. Meron pala nag-ano sa akin. Kaya rin gusto kong mag-video. Meron tayong kababayan na pinauwi. Ito talaga pinauwi siya dito sa Canada papuntang Pilipinas. Si kababayan to Nasa Alberta. Hindi ko na lang siya papangalanan. Pero ewan ko baka lang din to baka ibang account din kasi yung pangalan hindi Kasi ito si kababayan, although napauwi siya, masaya pa rin siya. Diyos ko po. Itong sasabihin ko na to, wag niyong gagayahin to kung kayo man may balak na yung umuwi, may balak kayong iwanan ng Canada for good. Wag niyong gagayahin to. Napakasama ng ginawa nito ni kababayan. Kinuwento niya sa akin para daw ikwento ko. Aba, proud pa. Proud pa si kuya. Nasa na siya, Pilipinas na siya 2 months ago pa. Ngayon, nalaman niya raw kasi na hindi na siya i-re-renew ni kanyang company, na close work permit siya, tapos wala na rin daw siya makuha na LMIA na ma-apply na company, na employer na magbibigay ng LMIA ganun. So, sabi niya, na lang daw, pine-prepare niya na lang daw yung sarili niya sa pag-uwi sa Pilipinas. Ito na nga. Sabi niya, ganun na rin naman di ba? Tapos na naman yung mga bilang na yung araw ko sa Canada. Ngayon, ang ginawa ni kabayan, kasi dito sa Canada, marami kang makukuha ng mga credit cards, mga ganyan. Tapos kung kunyari ikaw merong bangko dito, meron ka ring makukuha na na credit line. Ang tawag nila, credit line. Parang good as cash din yun. Pero, maiwi-withdraw mo rin yun. Pero, ang mangyayari, parang loan yun na mababa ang interest sa mga bangko. Lahat ng mga bangko rito meron yan. Saka ina-approve pa yan. Hindi siya yung ganun kalaki. Sa akin yata, mga nasa 10,000 lang yung credit line ko na yan. Pero hindi ko ginagamit. Yun. Alam niya na pauwi siya. Ang ginawa niya, niloanan niya lahat ng mga, yung mga bangko, yung mga credit card niya, minax out niya lahat. Tapos yung credit line niya, ewan ko kung magkano nasa 15,000 yata yung credit line niya. Ang ginawa niya, winidraw niya lahat yun. Naku, napakasama yun na kasi sabi niya naman, hindi na rin naman ako babalik dito sa Canada Sabi, mo na, hindi na rin naman ako mahabol. Hindi ko alam kung mahabol ka pa ni Canada about sa mga ganyan. Siyempre, uwi ka na ng Pilipinas hindi na nila jurisdiction ng Pilipinas, di ba? Saka wala naman sigurong malaking kaso yung ganyan. Winidraw niya lahat yun, yung sa credit line niya. Tapos, mga credit card niya, minax out niya, binili niya raw lahat ng mga gusto niyang bilhin. Tapos, plus sa savings niya. Ngayon, ang nangyari, kaya proud na proud siya kasi pag uwi niya ng Pilipinas, buhay na buhay siya. Ang dami niyang ang dami niyang bit-bit di ba? Sabi ko, walang iya ka. Bakit naman ganyan yung ginawa mo? Siyempre patawa-tawa lang din ako pero di ba? Niloko mo na naman yung imbis na magandang ehemplo ka na umuwi ka na lang ng maayos, di ba? Magsimula ng maayos.
Ano pang pinagkaiba mo sa mga katulad ng mga ano rito, yung mga nangi-scam dito, di ba? Parang dinaya mo yung sistema. Sa kabilang banda, magandang diskarte, di ba? Kasi pag uwi mo ng Pilipinas, kung wala ka mang babalikan dun, malaki yung pera na dala-dala mo. Pwede kang mag-business, pwede kang mag-start. Kaya lang ang problema nga, yun, sa maling paraan mo ginawa, sa masamang paraan. Sabi niya, ang una niya raw iniisip, parang nung una raw nagdadalawang isip siya kasi gusto niya pa rin naman daw bumalik dito sa Canada eh. Pagka naging maluwang-luwang na, saka siya babalik. Magta-try daw siya. Sabi niya, may mga utang-utang din kasi ako, sir eh. Kaya ang ginawa ko, imbis na bayaran ko, ayun, sinagad ko na. Sabi niya, baka sa ibang country na lang daw siya mag-try. Ang tanong ko ngayon, hindi ba maapektuhan yung pag-a-apply mo sa ibang bansa? Kunyari sa UK man, sa New Zealand, sa Australia, hindi ba makaka-apekto yung ginawa mo na ganyan dito sa Canada sa future plans mo na pag-a-apply, di ba? Hindi niya na rin iniisip eh. Sabi niya, bahala na sir kung ano man ang mangyari, pero hindi ako pabor sa ganun. Hindi malinis ang konsensya mo na umuwi ng Pilipinas, di ba? Ano na rin yan eh, di ba? Parang pandarambong na rin sa ibang bansa, tapos dala-dala mo pa na Pilipino ang gumagawa pala ng ganyan. Meron na yata sa kanya eh. May nag-advise yata sa kanya na ganyan, na ganun ang gawin para raw hindi siya mahirapan pag uwi ng Pilipinas. Hindi ko alam kung ano yung mga possible repercussion ng ginawa niya, yung mga legal problems na kakaharapin niya. Pero please, yung mga kababayan ko mga tropa, huwag niyong gagawin yan. Very bad example, no? Kikinuwento ko lang sa inyo, hindi sa pagda-down sa kababayan natin, hindi sa kinikwento ko lang to na nangyayari talaga yung mga ganyang bagay dito sa Canada. Kasi hindi nga lahat siniswerte. Actually, hindi naman siguro siya yung gumawa lang ng ganyan, meron pang iba. Pero ito lang kasi yung audacity niya na minessage niya pa ako para ipagyabang yung ginawa niya sa pag-uwi niya sa Pilipinas, di ba? Ibig sabihin nito, hindi siya nag-iisang gumawa ng ganyan. Sigurado maraming gumagawa ng ganyan. Yung mga wala nang balak bumalik dito sa Canada, yung mga wala nang balak siguro mag-OFW, no? Kasi hindi ka na naman siguro hahabulin ni Canada pag uwi mo ng Pilipinas. Hindi natin alam, no? Pero yun lang yung yung kwento ko sa inyo para meron naman tayong interesanting video na kahit papaano hindi magandang sample, hindi magandang kwento pa rin, di ba? At marites pa rin. Alam niyo naman si Brandon Boy, mahilig tayo magmarites, no? Ano kaya nangyayari din? Nagsisimula na kaya yung laban ng aking anakis. Nga pala, yung asawa ko ngayon nasa trabaho, masakit daw ng ulo niya eh. Marami siyang ginagawa ngayon sa trabaho, kaya mamaya susunduin ko na siya 4:15. Mga bago mag 5 uwi ay punta na ako doon para sunduin siya. No? Yun lang muna para meron tayong magandang video at meron tayong kwentuhan sa comment section. O nga pala, kung meron kayong mga kilala na may mga experience na ganyan, i-comment niyo sa baba pagkwentuhan natin, no? Para saka yung may mga gustong ipa-shoutout, i-comment niyo lang, shoutout natin. No? Yun na. Like, share, subscribe mga alam niyo yun eh. Sige na, paalam. Out. Isa pa. Service, JC. Good serve. Outside. Ay. JC. Good serve.